Sa buong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Hunyo, hindi ko maalala. Sira agad. Ngayon ay Hunyo 23. Taon 2019. Yan sinasabi ko. Hindi ako tumitingin sa petsa. Dahil wala akong date. Ngayon ay Hunyo 23, 2019, araw ng linggo. And welcome sa ating Sunday Super Chat number 15. Ngayon ay may mga kachat tayong tatlo. Dalawa sa kanila ay ating regular audience at isa ay ating isa sa mga madalas nang nagiging panauhin dito sa ating programa. Tabayanan po ninyo yan. Dahil ako'y isang linggong nawala. Wala tayo ng Martes, lalo't wala tayo ng Huwebes. Ngayon lamang, lalo't wala rin ng Sabado. Sorry hindi ko nakakuha ng maagagang flight para makabalik agad. Alam mo, nagtitipid tayo eh. Antay-antay na araw para hindi mahalang pamasahe sa aeroplano. Ayan, kaya marami akong updates. Mga tidbits lang muna na ipahatid sa inyo mamaya. Okay, samantala, ang ating programa, ang aking agenda sa tuwing tayo nagpo-programa, ito, ang programang Wealth of the Nation Series ay isa pong self-funded, crowd-funded, meaning tayo, ako, ikaw, tayong lahat ay nagtutulungan para may sakatuparan ang adikain ng programang ito. Kung kayo nagigiliw, nagagalak sa aking ginagawa at ibig ninyong tulungan ang inyong lingkod, maaari po ninyong ipaabot ang anumang tulong, no matter how small, no matter how big. Ang inyong tulong sa pamamagitan ng video account ng inyong lingkod na naka-flash sa inyong screen. Savings account po yan. At ang aking pangalan ay nakatala na rin po. Maaari rin po ninyong gamitin yan kasama ng aking cellphone number. Kung kayo magpapadala sa anumang mga money remittance services tulad ng Cebuana, Luwilier at WU. Palagi pong pinasasalamatan ng programa ang mga sumusunod na donors at contributors. Tulad na lamang ni Alfredo T. ng Dingle at Saudi Arabia, Dingle Iloilo, kay Penny Gallagher, kay Kuya Turbo at Ate Silvia ng Italy, kay Juana C. Hi Juana ng Hong Kong, kay Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York, kay Robert John V. ng Bacolod, kay Wen C. ng Quezon City, kay Venerando Umali, kay Juvencio Laporga, kay Ricardo Bascos ng Rojas City. Kuya Rick, tatawag ako sa inyo, nakalimutan ko lang. Tatanong ako sa inyo makapakahalaga kasi nung uli tayo nagkita, may nabanggit ka sa aking pangalan at verify ko sa inyo yan. At syempre, nandiyan ang ating kaibigan si Cecil T. Takahashi ng Tokyo, ang Anonymous ng Pasig, Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo, kay Melchior D. At Edgar Palmitos, kay Ate Del ng Adel Agustin ng Canada, kay Mike Carganilla, kay Miropi Dayaw, kay May Ortega, kay Marlene Ching, Anonymous ng Hong Kong, Anonymous 2 ng Pasig, kay Nida Maria Chinchak, kay Luz Macanas ng Kuwait, kay Nestor Tan, George Bascos. Hi George, good evening sa iyo at ng sa inyong pamilya dyan sa Taguig. Kay Margaret Benavista ng Taiwan, kay Lizelle Berame Cantones, kay Anonymous ng Santa Maria, Anonymous ng Las Vegas, maraming salamat. Kay Vener Duhay Lungsod ng Manila at mga barkada na nandyan sa KSA ngayon. Sina Migs Istaliore ng taga Bohol, kay Gibson at kay Romy Edjan ng Kingdom of Saudi Arabia. At syempre may pa-shoutout tayo shoutout portion, mga special na pagbati kay Kuya Dodong at kay Ate Ana. At syempre kay Ninita Ramirez ng Lobo, Batangas. Kamusta na rin dyan mga taga Batangas. At syempre binabati ko na rin po ang Landicho family, Kuya Lawrence Landicho, Ate Tempora, kay Joel Landicho, at kay Marlene Landicho at sa mga Landicho families. Okay. Mangyari lamang, tugaling pong panurin. Kung kinamiss niyo po itong ating live broadcast sa YouTube, ang ating channel ay mapatagpuan sa youtube.com/Tony Israel. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, kindly subscribe para hindi niyo po mamiss ang anumang episode ng WOTN at ng Alien Talk.
At pwede rin po ninyo i-like ang facebook.com/alientalk para makatanggap ng notification sa tuwing tayo magla-live. Okay, so yan po ang ating mga panawagan. Sa tuwi-tuwi na tayo ay nagbo-broadcast at syempre hindi natin maaaring pakawalan ang ating mga pagbati sa ating mga early tuners. At sisimulan natin to from the bottom hanggang pataas, hanggang 9:15. Magandang gabi kay Leal Pagbilao, kay Yasmin Love, kay Carlito Pre, Lilibet Alma, John Sena Tangub, Norms Kamat, kay Onsi Shefen, Michael Lopez, Lauro Albano, Juliet Rodillado, Elsa Lagunda Inseñas, Flori Olarte, Jersky Papauran, Eli Mapatak, Edser Serrano, Norms Kamat, kay Nodi Sokla, Virginia Velasco, Hermili Ortega, Hermili Togade, Cheryl Malie, kay Ellen M. Rath, kay Eli Mordeno, Frederick Celiora Duran, Nued Ismalde, Jana Domingo, Amelia Balmadrid, Jennifer Jason. Hi Jennifer! Magandang gabi sa inyong pamilya, sa inyong ama, sa inyong papa, at sa iyong mama. Kay Jeric Bueno, Ana Gallardo, Cory Belha, Donato Red, kay Lingleng, Arcel Lopez, Janet Caballero, tapos na yata, Lirio Garcia, Alberto Emilio Laneta, Alvin Morales, Enzo Di Maculangan, kay Cecil Takahashi. Good evening Cecil, kumbawa. Good evening sa lahat ng ating mga kababayan. Exciting siguro ang topic ngayon. Silvia Oluteo, kay Jim, salamat sa iyo Jim. Joseph Laciente, Jennifer Kadungog, Cristina Salvador, ay Cristina, Vicente Cepeda. Good evening daw kay Sir Anton, kay Sir Edneri, kay Princess Elizabeth, watching from Bicol. Kay Sherry Lou, kay Faye Faldas, ay Faye. Kay Sulcaida Magkagba, Betty Mayorada, Lilita Fabro, Rolando Delica, Antonio Estrada, Elizabeth Mulder, Danilo Rabara, kay Jodit Cruz. Ay, Jodit, good evening sa iyo. Kay Leo Tosoro, Manuel Santillana, Hermil Tugadi, Richard Marzan, Nati Victa, kay Gudoy, Evangeline Bahade, Albert Polintan, Umali. Hi Albert, magandang gabi. Kamusta na lang kay Rolio King, Alvin Morales, kay Delia Agustin, good evening Sir Anton. At sa mga viewers ng Sunday Super Chat, kay Lani Helus, Arlene Lacuata, Chana Domingo, Neil J. Capillo, kay Lani Castillo ng Hong Kong. Hi Lani, Jess Eliorin, Lolita Torres, kay Ryan Kim. Hi Ryan, Romel Atacador Takud, Arcel Lopez Jerome, kay Bob Arellano Calma. Hi Bob, watching from Palermo, Italy. Liberty Chari, Juan Arnaiz, Joy Mark Rivera, Marieta de la Serna, Ben Lobitana, Cab Glenn. Kamusta raw? Sabi ni Albert. Kay Sir Mike S. Julie Ramos, good evening sa iyo. Kay Kevin Kalumpang, Aida Cabanilla, kay Chari Nunez. Hi Chari, good evening sa iyo. Kay Kevin Lumar, good evening. Kay Winwin Ponce, hi Win. Oh, thank you sa lahat ha. Thank you. Ito yung mga magaginong lalaki na akin nakatagpo nung ako'y pumunta sa Maynila. Mami, kikwento ko ang dahilan. Kay Tatalino, Jong Magsayo, April Chua, Romel Kaingin, Earberts, Adrian Reyes. Hi Adrian, malapit na tayo magkaroon ng summit. Smokers and Vapers Summit sa Manila. Schedule natin, pagplanuhan natin yan. Roy Baltasar, Cecilio Ahilion, Don Robert Gutierrez, Eulalia Valencia, Jonathan Kalunsag. Oh, sabi niya, wow, you wear polo shirt, you look matured. I prefer looking groovy. Oo nga, hindi naman mag-t-shirt ulit tayo sa susunod. Para naman maiba. Kay Virilio Leesta,
Ay, nung Virgilio, happy birthday sa iyo. Happy 67th birthday. Kay Errol Midel. Good evening. Pakitanong po sa guest natin kung ano ang sektang Colorum. Secolorum yata yan. Ano? Bata pa ako, munti pero may kaisipan na ako. Ang hiwaga ng Colorum, makaengkanto po ba yun? Hindi, Latin yan. Yun yung secolorum. May kasama yan sa tinatawag na orasyon. So nothing is okay lang yan. Hindi yan yung colorum na jeep. Dari Gold. Ay, pinagliki ko si Dari Gold sa Legatas eh. Dati may gatas na Dari Gold. Kay Glenn Viniegas, Bernardo Gation, Edison Honson. Good evening. Ganun din, watching from Caloocan. Edison, balita mo ako, Edison. Araw Dina, Miguel Uberia. Taclobo, topic share? Hindi naman. Pero mamaya, pag-usapan natin yan. That next time, siguro, pag-time na natin ang pansin yung Taclobo. At mag-guest kita, Virilio, ha? Kay Prince Endule. Kay Nilo Umbak. Domidador Tubon. Ana de Guzman. Jim, Jeremiah Rosal. Jocelyn Despi. Ito, si Alejandro Francisco, ang aking kaibigang Makata from Caloocan, kay Lloyd Pediglorio, from Valenzuela. Monica Amar, Ami Mariano, si Mulder, kay Sandel. Naku, ang saya kasama nito ni Sandel. Maniwala kayo. Napaka loving si Sandel, loving. Ito dahil Remy Pispis, Jason Escorpizo, isa pang labing, si Crypto Magnet. Ayan. Kompleto yan, kompleto. Ano yan, yung walking media man. Ayan, kompleto ng gamit si Mel. Adriano Sensano, kay Tess Yango, kay Malin Balios. Ay, ito pa si Kuya Vic Cañete. Kuya Vic. Ang ganda ng lecture mo, Kuya Vic. Nagkinig ako talaga. Kaya lang hindi nakunan ng picture. Sayang. Aida Berhin, Don Gutierrez, Rose Adeliga, Joy Mac Rivera, kay Rodelio Biato, Anday Amelia, Bien Luterio, Engineer Architect Valle. Marapit na tayo, Architect. Maraming project. Ben Corpus, John Doria, Alice Andusay, Christopher Siobal, Gary Asayas, Cristina Salvador, Julio Abraham Indionila, Rose Umbak, Tata Belleza, Miriam Lazaro, Akul Segundo, Mika Tani, Ner Sarmiento, morning from New York. Hi, Ner. Robert Ibiernas, Nancy Abaygar. Hi, Nancy. Naku, isa pa. Yan, sa taga-Biringan City yan si Nancy. Edmond Dantes, DJ Capillo, kay Edwin Ismilia. Hey, Edwin. Good to see you again. After 8 years tayo nagli natin pagsasama, no? Kay Sammy Samiliero, ito pa, si Monty Jen, ako, napakasarap kasama. At siyempre, si Princess Elizabeth, isa pa rin napakasarap kasama. Ayan, sabi ko na. May idea na kayo kung ba't ako nawala. Marilyn Kaibigan Ang, Florentino de la Cruz, di ko mahili ang live ni Anton. Rodelyn Ponce, isa pa rin. Si Kuya Rodelyn Ponce, from Greece, bumiyahe yan, pumunta dito ng Pilipinas dahil sa isang napaka-importanting event na ako'y inaanyayahan. Yan po yung pagpupulong, nagkaroon po ng pagpupulong-pulong ang Pecog family nung nakaraang Martes lamang ho. Kaya yun po ang dahilan kung ba't ako nawala. Ako'y naimbitahan po. Margie Bermejo, Mas Likdan, Violeta Pahador. Ayan, kumpleto na yata. Marisa Garcia, Juliet Sasa, Ferdinand Odivelas, Yan Sendare, Carlito Bautista. Okay, sige. Hindi ko na ito matatapos ngayon, ha? So, mamaya na lang yung iba. Tulad na akin ng pinagpauna, ako po ay nagpunta ng Maynila dahil sa paanyaya po ng Pecog family. Nagkaroon po ng pagtitipon, napakahalagang pagtitipon ng Pecog family for the first time. Nagka-eyeball po. Nagkaroon sila ng eyeball. Yung sa mga officers ng Pecog doon ho sa Maynila. At ako po ay naimbitahan para mag-observe.
dumating ho galing from abroad ang si Princess Elizabeth, kasama po si Victor Cañete. Sila po ay nabigyan ng VIP treatment doon sa NAIA, kaya hindi po sila nahirapan. Binibiro nyo, 5 eroplano sabay-sabay, punong-puno, galing sa Amerika. May galing sa Chicago, New York, LA, at San Francisco. Nagsabay-sabay ho dumating. Nabigyan ho ng VIP passage sila Princess Elizabeth at Victor Cañete, kay Kuya Vic Cañete, kaya hindi po sila nahirapang lumabas. Gayon, nahirapan po dahil sa bagahe. Now, kami po tumuloy dun sa isang hotel at doon po isinagawa itong kanilang napakahalagang pagtitipon for the first time. Nakita-kita po kami ng personal. Maliban kay Edwin Ismilla, the rest ay ngayon ko lang po na katagpo ng personal. Si Edwin, kami po ay kasama si Saldi De Leon sa grupo na UFO Society of the Philippines at madalas po kami nagkakaroon ng mga okasyon na magkasama kami ni Edwin. So, in short, napag-usapan po ang isa sa mga pinag-usapan po dito yung kanilang version ng PECOG doon sa tinatawag na reverse key program. Siguro one of these days, aanyayahin ko si Mr. Cañete para sa siya na mismo ang magpaliwanag ng kanilang interpretation nitong reverse key program. Ito ay napakaganda dahil nabuo sa aming usapin, no, na ang kanyang reverse key program is pagdadasal. Pagdadasal sa Panginoon. So, the more you pray, the bigger the pay. Ayun, ganun ang ano. Nai-incentivize yung pagmamahal mo sa Diyos. Ganun ang konsepto, basic concept nun. So the more you pray, the bigger the pay. Ayun. Kaya siya na po magpapaliwanag yan sa kabuuan kapag dumating na po yung punto na mapaimbitahan ko si Ka Victor Cañete. Dahil nga, in anticipation sa pagbuso ng bondo, pamimigay sa tambayan, pero hindi naman ho pwedeng mag-asta milyonaryo bawat isa, no? Gawa ng kailangan kumayod din naman, magtrabaho, gumawa ng isang makabuluhang bagay bukod po sa pagtatrabaho sa aktual, sa physical, sa pagtatanim para masiguro ho yung ating food security. Meron din pong pagtatrabaho, pagpupunyagi na nakatuon sa Panginoon Diyos. At doon po para sa PECOG, mabibiyayaan po ang bawat isa dahil po doon sa kanyang constant attendance doon sa anumang mga form ng pag-praise, no? O pagbibigay lulhati sa Panginoon Diyos. Napakaganda ho yan, napakaganda ho yan. So, siyempre, paggagalingan nun ng source, identified. Hindi gaya doon sa kapa, unidentified financial source. Kaya natatanong tuloy. Okay, so, mamaya, bibigyan natin, katawagan ko si Princess Elizabeth para mabigyan po tayo ng karagdagang tinatawag na reflection doon sa naganap na pagpupulong na 2 araw diyan sa isinagawa sa isang hotel diyan sa Manila. So nandoon po ako, umattend po ako niyan. Now, nag-side trip po ako. Nag-side trip po ako. Kaya nakikita ninyo, may picture akong, may dala-dala akong taklobo. Hindi akin to, ha? Aking ano lang ko yan. Ayan, crush ko lang yan. Na-inlove ako dyan sa taklobo na yan. Kasi may mga daliri, no? Yung mga nakita akong taklobo dati na mga massive, ang weight, walang mga daliri. Kumbaga parang, ano lang yun, lump, no? Yung mga kumpul-kumpul. Pero ito na-inlove ako dito sa ano niyan. Tsaka, yung luster niya, yung kinang niya, hindi ho basta-basta. Talagang maganda. May pera lang ako, bibiling ko yan . Ayan, yan, ng ano, no. So dito, tinuro sa akin ng ating host, no, na hindi ko na pong napapangalanan, ang pagkilatis. Ganyan po pala, kung kayo bibili ng taklobo o yung tinatawag na perlas, siguraduhin po ninyo na luminous. Translucent. Ayan, tawag yan. Alam ko, translucent. Kapag naanigan, natakluban siya, tinaklob mo yan at sa ilalim may ilaw, ganyan no ang epekto. Ayan.
kontra dito, no? Kontra dito. Ganyan, no? Sa labas, walang ilaw sa loob. Kaya, yan po isa sa mga tests na maaari po ninyong isagawa kung may mag-offer sa inyo ng Tacloban. Kasi iba, plaster na lang daw eh. Tapos isa pa sa mga test niyan, susunugin mo ng konti o pasisiklaban mo ng torch o yung ginagamit sa kusina o lighter. Kapag nangitim at hindi natanggal yung itim, peke yun. So, gaya nito, itong maliit na perlas na yan, maliit lang yan. Pinalinwanagan na yan, nakikita ko ninyo, no? May translucent siyang, luminous siya. So, yan yung nag-side trip po ako. At pinakitaan din ako ng, meron din palang $100 bill na pure gold. 99.9. Ayan, no? Nagulat ako, meron palang ganyan. Bukod dun sa tinatawag na Zimbabwe. Kasi yung Zimbabwe blue, ay yung gold. Gold din talaga, thin sheet of gold. Ito ganun din, $100 gold, pero thin sheet yung yan. Pero may mga kasunod, may mga kasabay na mga certificate po pala yan. So, ayan. Ito ang picture ni Madam Princess nang siya dumating. May lalaki sa likod. Ayan. May kasamang security. Ang chief ng security. Ayan. Ayan. Sa totoo lang, mas maganda si Princess sa personal kaysa sa picture. Kung maganda na sa picture, mas maganda sa personal. At talagang small lady. Small lady, napaka-fragile siya tignan. Ayan. Ayan. So, yan yung mga pictures na nung siya ay dumating. Ayan, nakaputi. Ayan, So, yan ang aking nagsaging side trip po. Kapag katapos ko dumating ng kanilang pagtitipon, tumuloy po ako dun sa may Tacloban at yun ho ang aking mga pinakita ay ilan lamang po dun sa mga konting pa-picture, pa-selfie. Now, regarding dun sa update, nakausap po kami kanina ni Kuya Christian. Tumawag po siya sa akin at nais po niya iparating sa lahat na para mabuhayan daw tayo. Kasi alam niya, nararamdaman niya sa akin na nawawalan naman ako ng energy. Dahil ako'y nababahala kung saan tayo kukuha ng pondo para doon sa aking ID project. Kaya nga iniisip ko, limitahan na lang yun sa 10,000. At ang sa ganun, hindi ako mahirapan. Sabi niya, Canton, pakisabi sa mga audience mo na huwag kayong mainip dahil maging ang Pangulong Duterte ay naiinip din. Kaya lang wala siyang magawa. Walang magawa ang Pangulong Duterte. Dahil doon sa isa sa mga speaking engagement ng Pangulo, sinabi daw ng Pangulo na sa ngayong punto na to, handa na raw siya mamatay. Sa ngayong punto na to, tinatanggal na raw niya yung glass na bulletproof na nasa harapan niya. Hindi na raw niya kailangan yon. Dahil nagawa na raw niya ang dapat niyang gawin para sa sambayan ng Pilipino at para din sa kapakanan ng buong mundo. So, isang pahiwatig yun. At sinabi po sa akin na may intelligence report na totoo naman na napirmahan na ni Pangulong Duterte ang lahat naaayon sa mga requirement para itong ating inaantay na paglabas. Sabi ni Kuya Christian ay nasa 40 zeros. 40 zeros, ang dami yan na lang po ang inaantay. Maging kung tayo dito sa mga nag-aantay sa ID, naiinip, wag po, kasi mas dapat pong mainip ang Pangulong Duterte tungkol dyan. At sinabi rin ni Kuya Christian na inaantay na lamang din ni Duterte na makausap niya ang kanyang kapatid. Ang tawag niya dito sa sole signatory ay kapatid. Ang tanong, itong sole signatory ba ay lalaki o babae? Yan tawag dapat nating pang malaanan. Ayan. Ngayon, ayon kay Kuya Christian, inaantay na lang ang pirma. Isang pirma na lang at lalabas na ang 40 zeros. Meron siyang binabanggit na paglitaw, ang tinatawag niya o pinangalanan niya o binansagan niyang The Last Jericho. Kasi yung kwento tungkol kay Anthony Santiago Martin, doon sa Lynn Medina,
no? Lahat daw ho yan nabago na. Lahat ng mga nababasa natin sa internet, kung papaano ang pagkiklaim, kung papaano, sino yung mga trustee, yung mga signatory, lahat yan ay nabago na. So gusto rin niyang i-correct yung gusto niyang ipaabot kay Jess Romualdez Marcos ang kanyang pasasalamat at kanyang paghanga ni Kuya Christian kay Jess Romualdez Marcos dahil halos lahat ng mga ipinaliwanag ni kasamang Jess Marcos ay accurate. Nasa direksyon, nasa tamang linyada. Although hindi pa kumpleto. Marami pang kulang yan na dapat pang maidagdag doon. Ngayon pa man, yung napag-usapan namin last week sa Sunday Super Chat ay in broadest terms ay accurate. Maliban dun sa tinatawag na irrevocability ng trustee dahil pwede palang i-revoke yung mga trustees. Kung nangangahulugan, kung nakalagay doon Tiburcio Villamor Marcos, irrevocable do yun. Pwedeng palitan ho yun. Kung nakalagay doon ni Anthony Santiago Martin, pwede rin pong palitan yun. Ayon ho doon sa matanda. Ngayon, ang tanong siyempre, patay na yung matanda. Patay na yung matanda, paano mapapalitan? Yan ang isa sa mga misteryo kung paano ho napapalitan at paano pa napalitan. Baka nga, ayon ho naman din sa maraming naniniwala, ang Apo Perdi ay buhay pa. Kaya, paglabas nitong ating inaantay na yaman, isa sa ating magiging objective dito ay i-rectify, i-correct ang history. Particular sa pagkakilala ng mga ang tawag nito. Tayo baby boomers no? Yung mga lumaki dun sa ilalim ng martial law, mga martial law babies. Kaya kilala ho natin. Itong mga yapis. Na hindi kilala ang Presidente Marcos, akala mo pag nagsalita, kilala nila. Yung mga young professionals, yung mga nasa 30s, mga nasa 40s, particular yung mga journalists na nandiyan, akala mo pag nagsalita, gano'n na lang nila, paniniwala nila na masama ang dating Pangulong Marcos. So kaya pag napagtagumpayan natin to, isa sa mga dapat natin gawin, ay i-correct ko ang history, ang paninira sa puri ng dating Pangulong Marcos. Kaya hindi pa huli ang laban dahil sa dinig ko, nandiyan pa siya. Okay? So antayin natin kung sino tong the last Jericho na ito. At kapag lumabas na, within the week, itong week na to magiging mainit na. Kasi kapag napirmahan na itong mga huling dokumento nito, yung mga final touch, yung mga kumbaga, the last nail in the coffin. Ayun na, lalabas na. At marami na. Magsisimula na yung redemption. O yung mga holders dyan. Kung may mga Zimbabwe kayo, Super Picelli, Yuching Yuhay, mga ganon. Magkakabayaran na. Ayan man, mga holder naman natin, hindi naman huya madadamot. Hindi yung madadamot yan. Kaya kapag nakatanggap po sila niyan, committed po sila na ibigay yung majority ng portion na matatanggap nila sa humanity purposes, mga humanitarian projects. So that way, baka mapunduhan yung ID natin, mabigyan na yung iba, lalo na yung mga senior citizen, unahin natin yan tapos may mga kapansanan, unahin natin yan. Kaya ako'y nagsusumamo sa lahat. Di ba, Princess? Okay. Okay, speaking of recollection, may tatawagan mo ako. Isang 77 years old, nasabi ko wag mo na niyo akong tulugan. Dahil gusto namin marinig kung ano yung recollection mo kay dating Pangulong Marcos. Tawagan mo natin si Mr. Teo. Teo Figuracion. At mapakinggan mo natin. Kailangan ito makorek
Hello. Hello. Magandang gabi, Nong Teo Figuracion. Hello, good morning. Good evening. Oo, good evening. At kanina bago kita tawagan, pinangunahan ko na ang nais naming mahingi sa inyo, no? Particular, Okay. ako kasi martial law baby nung diniklara yung martial law, ako 9 years old pa lang. Ako by the time I was 31 years old. 41 years old. Your thoughts were very ripe during the time, no? At Tama yun. ang siyempre importante yung yung retention ng inyong memory tungkol diyan sa lahat ng 'yan. How was President Marcos as a president? What was he like? Ano bang pagkakilala mo na up to now ay yun ang pinaniniwalaan mo? Well, during the time, hello? Yes. During the time, Sige, tuloy lang. During the time of President Marcos, hello, bakit no? Sige po. Garble dito. Sige lang, just magandang dating mo rito sa akin. Ganun ba? Okay. During the time, the economy of Philippines was very, very brilliant. Nangalawa tayo sa Japan. Ang Singapore siguro mga number 4 by the time. Except na during na-declare ang martial law because of mga circumstances behind o mga tabi-tabi. Kagaya ng insurrection, kaguluhan sa Mindanao, at saka yung pag-alsa ng mga NPA, mga komunista sa atin, gumawa sila ng paraan para bawiin ang gobyerno. Kaya Mr. Marcos was only protecting the Filipino from rebellion of the communists sa Pilipinas. Kaya gano'n lang nangyayari doon. Okay. During the time, nang mag-martial law, si Mr. Marcos, na-declare ng martial law, I was in illegal Mindanao, illegal city. Empleyado kami noon sa illegal integrated diesel mills. At early morning ng September 21, bumasok ang mga sundalo. Sequester the company. Okay? Lahat doon. Hindi kami nakapasok. Dahil pumasok na sila, nag-ano na sila. Oo. Kaya ganun nangyari during the time. So, pero ang kagulo-gulo noon, hindi masyado mga tao noon. Kasi medyo hindi alam kung paano ang reaction ng mga tao. Takot. Dahil soldiers all over pagkatapos mayroon pang sa gabi. Hindi ka basta makalabas dahil curfew. 10 o'clock. Hindi ka na pwedeng pulihin ka na. Every day maraming nahuhuli sa sa curfew. Dahil pinagbawal ang mga tao at 10 o'clock. Pero marami pa lang namamasyal. Kaya naabot na sila, talagang dinadala sa headquarters during this time. So, lang talaga doon, yung kaguluhan nila. Ang purpose si President Marcos was to prevent or to preserve democracy. Ang totoo lang, hindi nila sabihin na yung martial law was sinusuyo ni Mr. Marcos ang poder. No, hindi. So he was a threat of rebellion. Gawin nilang kapangyarihan sa Marcos. Yan ang totoo. So, kaya he was only protecting company. Ilang presidente ang dinaanan ninyo? Pre-Marcos time, pre-Marcos era, inabot nyo sila Quirino, Magsaysay, si Osmeña. Inabot nyo pa ba si Osmeña? Si Ring? Si Ring, right time.
wala na si Remy time. Ang ano na, ang nangyari noon, sa pag-martial sila si Serge. Sila si Serge saka si Lopez nagsama sila Okay. sa nahuli na nandun sila sa Okay. sa tawag Now, dito. comparatively, dun sa past Actually, president, naka-escape sila. comparatively, Naka-escape sila puntang state. comparatively, yung mga presidents ni Presidente Marcos, masasabi mo ba na may mas magaling na naging presidente dun sa mga nauna kay Presidente Marcos? No, hindi. Naturally, ang napalitan ni Mr. Marcos si Diosdado Macapagal as president. I-corrupt daw yun. During the time of Macapagal, medyo austerity ang ginamit Kagaya kay President Garcia. Nag-austerity noon ang patakbo ng And during the time of Macapal, diyan nag-umpisa ang exchange ang dollar noon from dollar to 6 pesos. Kay Macapagal nag-umpisa. And then kay Marcos naman, naging 7. At saka, kaya magulo lang noon kasi nag-alsa ng mga tao. Mga komunista nag-activate sila talaga. O gera talaga doon. Kasi may conspiracy. Yung pala, ang mga what conspired with all this, this activity ng mga komunista. Okay. So, if given the chance, Manong Teo, ano po ang pwede niyong i-contribute para ma-rectify yung history? And what aspect ba sa tingin mo na dapat pag-aralan muli tungkol kay Presidente Marcos? Anong aspeto? Aspeto ng ekonomiya, aspeto ng seguridad, ng defense, aspeto ng sociology? Ano dun na particular na sa tingin mo dapat unahin? At nang sa ganun maayos yung pagkakilala natin sa kanya bilang isang Pangulo? Actually, ang tigulan dyan, ang dapat dyan, sinasabi nilang totoo regarding President Marcos. Katulad ng yung mga pinagsusulat nila sa mga libro ngayon na si Marcos ay nagnanakaw. Wala ninakaw si Marcos. Daan na lang ang budget napakaliit. Yun ang tayo Marcos. Dahil si Marcos has already so wala pa siyang hindi pa sa presidente, he was already a millionaire by himself. Okay? At saka yung nang ginagawa ni Marcos na sa likunan, dapat nila, dapat i-rectify yun. Okay? Yung mga infrastructure ang ginagawa niya. Diba? Yeah. Dapat yan, ipaalam niya sa publiko. Kaya tinatago Tama. Tinatago ng sunod ng mga for past 30 years, walang nangyari. Ilang tinatawag nila, tsaka pinapalitan nila puro fake ng mga accomplishment ng mga pumapalit sa kanyang Di ba? So tingin mo... Kaya ganun lang, dapat somebody has to rectify history. Yeah, that's right. Regarding ni Mr. Marcos, President Marcos. So itong mga misleading facts na naging factual na tuloy, no? Naging accepted facts. Pero alam natin many of which were based on lies, no? Parang talagang malicious lang ang pagkakagawa para masiraan siya ng puri. Sa tingin mo ito ang nagiging contributing factor? Parang spiritual aspect lang ito, no? Ito yung nagiging contributing factor kung bakit hanggang ngayon nabubuhay tayo sa kasinungalingan. At kung hanggang ngayon, bakit tayo naghihirap? Dahil dyan sa kasinungalingan na yan na naging bahagi na ng buhay natin. Sa tingin mo kaya... Hindi lang yun, kasinungalingan yun. Talagang purpose ginagawa nila para ang kanilang kapakanan
yan ang masunod. That's exactly. Mayroon silang sariling agenda for themselves. Mhm. Kasi ang totoo lang, kung pinapayagan niya, kung hindi sila ng gulo, ay yung mga biyaya na dapat itong 2025 ay may pamahagi na. Di ba? Mm. Kasi siguro alam nila yon, kaya they tried to prevent na hindi matuloy. Yan ang nasa sarili ko. Yan ang nag-ano. So hindi lang kumbaga kabahagi ng kasinungalingan na yan. Kaya nabuhay tayo sa kasinungalingan dahil kaya tayo tumatamasa ng kamalasan. Hindi lang yon, kundi talagang there was a deliberate move na i-distort Correct. yung history para ma-achieve nila yung kanilang objective as oligarchs or as suppressors or oppressors. At the same time ngayon, ito ating natatamasa. Ano? Oo, totoo yan. Kaya lahat ng mga kasinungalingan, binabato nila sa presidente. Kahit na mga gawain niya, katulad ng corruption, binabato nila doon para ang mga tao, ma-inspire ng mga tao. Diba? Okay. Now, final question. Collaboration. Yeah. Now, final question. Final question ng Teo. Sa tingin mo, ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang dapat na gampanan dito in relation dito sa ating pinag-uusapan? Oo, dapat. Dapat lang. Saka, paniniwala ko, President Duterte is aware of what is coming on. Pero kailangan pa rin siyang paalaalahanan. Mayroon siyang dapat gampanan. Okay. Sige. Tawagan pa natin siya minsan at nang sa ganun makapag paalam tayo ng mahusay. Yun. Dapat talaga mapaalalahanan ang Pangulo. Pangulo! Pangulo! Naputol. Apo. Unlimited na may limit. Oo. Sige, bago tayo magtapos, nung Teo pakiulit, anong dapat na gawin ng Pangulong Duterte at nang sa ganun ay ito'y maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon? Ang pagkakalam ko, dapat sa makipag-coordinate kay His Majesty Tiburcio na Villamor Marcos Cagayan Caliano IV para magka-coordinate sila at ma-implement na yung mga dapat gagawin. At para ma-release ang mga wealth of the nation. Yan. Dahil yun lang, because Mr. Tiburcio is the one susi sa kasaganaan. Siya ang susi si His Majesty Tiburcio Villamor Marcos Cagayan Caliano IV. Okay. Sige. Yun lang masabi ko doon. Okay. So maraming salamat po, Mr. Figuracion. Nasa po ba kayo ngayon? Nasa Cebu ba kayo ngayon? Ano po? Sa diin man mo karon? Sa diin ka karon? I'm in Imos, Cavite. Dyan sa Imos. Dito ako nakatira sa Imos, Cavite. Okay, sige. Okay, thank you so much, Mr. Figuracion, sa imong time at sa imong... You're welcome, sir. We're welcome. Okay. Anytime. Okay, All the sige. time. Tatawagan kita. God bless. Sige, okay. Thank you so much. Ayan, ang ating naging reactor. Walang iba kundi si Mr. Teo Figuracion. Sa kanyang ayon sa kanya, kailangan daw talaga na matuwid ang history. Dahil tayo ngayon, ang ating kahirapan ng ating nasasaksihan o tinatamasa ay bunga ng kasinungalingan. Ay bunga ng pagpapatupad ng isang false agenda o yung agenda na ipinanganak sa pandaraya. Ayun, nadaya tayo. Itong ating in total yung daily grind ng ating buhay, hanggat hindi pa ito na-correct, hanggat hindi pa ito na ilalabas, ay bahagi ito ng manipulasyon. Dinaya ho tayo. Kaya tayo ngayon ay na-enslave. Dahil hindi ito ang plano ng matandang Marcos. Okay.
Meron pa ako isang tatawagan bago ko tatawagan si Princess Elizabeth. Ito naman ay patungkol sa panawagan ng isang OFW. Nais niyang magbigay ng kanyang maibahagi ang kanyang opinion. May parating ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga problema. Kaya lang hindi ko mahanap ang kanya. Teka muna. Natitense ako eh. Randy Calma. Let me check. Kasi ito kanina lang kami nagkakilala at nagkaroon ng interaction. Siya ay Randy, tawagan mo. Ito. Ito nakabang na si Randy. Dali. Ayaw. Doon pala ito sa ano. Ito ang ginamit ko. Dali Randy, tawagan mo nga ako. Randy Calma. Ito matawagan. Ito. Hello, Randy. Hello po, Sir Anton. Magandang gabi po. Buti naman narinig mo yung aking panawagan at dahil hindi kita mahanap dito sa aking messenger from my computer eh. Dito Maraming salamat po. Okay. Malinaw po ba? Malinaw. 5x5. Gusto ko po muna batiin ang ating napakaganda at napakamating loob na Princess Elizabeth Marcos po. Okay. Sige. Saka tumatawag? Messenger po from Palermo, Italy po. Palermo, Italy. Isa kang OFW. Opo, 15 years na po itong OFW at na gumagawa ng pagtulong ng kababayan dito para makabaho. Nagpapasalamat po ako na nagkakilala po tayo at sana po ay tayo magsama-sama sa pagbabagong gusto po nating marating, Anton. Meron pong ide-direct na concern po. Sige, please. Direct ko na lang po kay Princess Elizabeth para hindi na po masyado. Hindi, nakikinig siya. Sige, go ahead. Okay, sige po. Meron lang po akong concern regarding po sa bank reset and divine wealth. Sige, tuloy. Dahil meron po medyo sila po ang pinakamalinaw na nagko-connect po sa katuparan. Dahil po ang concern ko po, ano po ba ang mauuna, yung bank reset po ba o yung divine wealth? Dahil po sa datos, meron pong 10.2 million Pinoy na sa abroad. 2.3 OFW po ang registered, 50%. Kapag po nag-po yung bank reset, kami pong mga OFW na mag-suffer po para sa aking pananaw. Dahil sa pagbagsak po ng US dollars and euro, sa dami po ng mga OFW at sa magandang programa po ng ating prinsesa, siguro naman po ay hindi naman po mabilisan ng pagpapauwi. Okay. Marami po ang magsasuffer po dito sa amin dahil pag bumagsak po ang dollar, kami po ay napadala ng mga pera sa Pilipinas sa aming mga pamilya. Ito po, paano po ba ang concern po dito ng ating mahal na prinsesa? Okay, tatanong natin yan mamaya. Tatanong natin ngayon. At concern ko lang po sa OFW, nananawagan po ako sa mga OFW. Hindi po lahat ay nagkakaroon po ng information regarding these matters. Sana po magtulong-tulong po tayo. Ipamahagi po natin ang ating kaalaman regarding these matters po. Okay. Sige. At sa mga OFW po na sakaling mapapauwi po sa Pilipinas, magtulong-tulong po tayo sa pagbabago. Mag-voice out po tayo kung ano po ang inyong mga concern, ideas at mga kakayahan para sa programa ng PECOG. Sumuporta po tayo, mga kababayan. Ikaw ba, Randy,
Gusto mo nang umuwi? Opo, willing po ako. Sakrit ko po lahat ng kung ano po ang naumpisahan ko dito dahil masarap pong tumulong sa kapwa. Gusto Pero mong maging kabahagi po. yung tungkol dun sa concern mo, tungkol dun sa exchange rate dahil yung area na yun na exchange rate, no? Ang mga OFW nag-i-enjoy dun sa malaking palitan in terms of peso. Dahil yan galaw yan ng ekonomiya sa pagkakaunawa ko. Ngayon, kung mabawasan man yan, halimbawa kung ang dollar is 50 pesos, sa $1 sa 50 pesos at naging 25 pesos na lang, magkakaroon din naman yan ng corresponding adjustment. Ang 25 po, ang halaga ng 25 mo pesos ay katumbas rin ang lakas nun, yung dami ng mabibili mo, ay kadun din naman kung yan ay 50 pesos. So hindi mababa, ang bilang lang, pag dinang ka po 25 pesos. No? Pero ang mabibili mo dun sa 25 pesos na yun, ay kahalintulad din ng mabibili mo sa 50 pesos ngayon. Nakuha mo yun, Randy? Opo, malinaw po. Dahil na medyo narinig ko po na yung 1 peso ay magiging $200 something. Medyo mahirap po yun. Hindi naman siguro dahil hindi naman pahintulutan. Itong pagpapalabas ng wealth at nitong pinag-uusapan nating redemption at yung global currency reset, lahat yan ay kalkulado. No? Nandiyan ang World Bank, nandiyan ang IMF, nandiyan yung iba pang mga institusyon na malalaki. At siyempre nandiyan din yung mga world leaders. Nandiyan din yung partisipasyon ng mga central bank sa buong mundo. So pinag-uusapan nila yan ng maayos, nang sa ganun, walang masakripisyo na bansa. Although na siguro hindi maiiwasan yung later on. Pero pipilitin na ma-absorb, pipilitin na walang makakatay. No? So maasa tayo na itong lahat ng ito, kapag nagkaroon man ng reset, ay kalkulado. Magiging malakas ang ekonomiya ng Pilipinas, totoo. Kasi mas marami tayong ginto kaysa dun sa ibang bansa. At tataas, mag-appreciate yung value. No? Kasi ibahin natin yung pagkaka-interpret natin, yung pagkaka-define natin ng value dun sa exchange rate. Ang exchange rate, maaaring $1 naging 100 peso. Pero ang value niya, maliit pa rin. Pero maaari maging $1 is equivalent to 1 peso, pero ang value ng 1 peso mo ay katumbas ng 100 o 200 piso. So, lalakas. Ay kung ngayon po, malinaw po na dahil marami po mga information na hindi rin po namin masyadong niliwanagan. Kaya medyo nagpapanik din po yung mga OFW. Huwag kang mag-alala. Kasi halimbawa, ang kotse bili natin ngayon dahil sa palitan ng dolyar, no? Umabot ng 1 million, isang coaching halaga lamang ay 400,000 noon. Ganun lang yun. Noon yung coaching mabibili mo ngayon ng 1 million, kung binili mo yun noon ng palitan ay nasa 25 lang, 400,000 pesos lang. Diba? Malinaw po. So hindi naman nagreklamo yung mga OFW noon. Kasi ganun din naman mabibili mo. Ganun din naman ang magagastos mo. Yun. So, tignan natin. Huwag tayong mag-alala dahil hindi naman yan ang magiging problema. Dahil ang magiging problema din ninyo, siguro, yung pag-isipan kung uuwi na ba ako dahil doon sa Pilipinas mas maraming pera. Marami po nangarap na uwi po. Nagtitiis lang naman po lahat ng OFW rito sa ibang bansa. Hindi naman po dahil sa pera. At nanawagan din po ako sa ng OFW kung ano po kakayahan na po tayo ang nagserbisyo sa ibang bansa. Serbisyo po naman natin ang ating sariling bayan. Magmahalan po tayo, magkakapatid po tayo. Yan. Sana nga po pag bumuhos ang biyaya, wag po sana magbago. Magsama-sama po tayo hanggang dulo. Maging matatag po pa. At palagayan na po natin mamahal po Diyos. So makikitan po ng ating mahal na prinsesa na hindi po tumitigil sa pagmamahal po sa atin. Tulad po ninyo, Sir Anton. Salamat po ninyo. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Randy. Hanggang sa susunod, feel free to call kapag meron kang naisipan. Opo. Salamat po. Okay, sige. Opo, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay tayong lahat. Salamat po. Okay. Ayan, napakaganda. Kinilabutan yata ako nun. Parang kinilabutan ako, Randy.
tayo magtulong-tulong. Wala yung bangayan. Wala nang bangayan. At saka pala, pinaabot ko pala yung nabanggit din pala ni Kuya Christian, yung mga officers ng Central Bank sa ibang sa ibang mundo. Nandito pa rin daw sa Pilipinas. Bakit? Nakaantay. Nag-aantay. Pati sila nag-aantay, inip na rin. Pero yan, asahan mo Randy na hindi naman yan magiging padalos-dalos dahil yan lahat yan nakahanda na, nakaprograma na. At may ano na yan, may kumbaga merong cushion, yung bang springboard, kumbaga parang kung sakaling magkaroon ng problema, tagutin natin si Janet. Wala. Natawag si Janet. Pero sige, tawagan na natin si Princess. Reaction. Teka. Reaction. Hello? Hi. Hello, ma'am. Hello, yes, I'm here. At unang sa lahat, pasalamat ako sa mga kabutihan na pinakita mo sa akin. Bilang inyong bisita, observer doon sa inyong sinagawang pagpupulong. At ako naman nalulugod. At nakita ko nga yung mainit na pagtanggap ninyo sa inyong samahan. Within the co-members, co-officers, at maging sa akin na isang nandito sa OTN. Now, narinig mo yung naitipaabot ng isang OFW na si Randy. Yes, okay. Yeah, I heard. So ano ang magbibigay mo reaction doon sa kanyang concern? Dahil nga ni Randy kalma. Kasi nga nangangamba siya na baka bumaba raw yung palitan ng dolyar. Marami naman sana, kumbaga, yung mileage ng kanyang pinadadalang remittance, baka maapektuhan daw nitong reset. Actually, yung concern ni Randy, siyempre, from the beginning, yung PECO kasi ang talagang pinaka-mission nga, papauwiin lahat yung mga OFW regardless. Ngayon, kung iniisip naman niya na kung ano yung mauuna, whether yung global reset and then yung pagpapauwi sa kanila. Siyempre, ang priority natin yung ating mga OFW na mapauwi. Then, kung tungkol naman doon sa sinasabi na baka mawala ng worth yung kanilang mga pera dahil nag-worry, sabi ko nga, di ba, meron kaming tinatawag na pag nakuha sila at napauwi, meron silang tinatawag na 90 days na magkakaroon sila ng allowance regardless. Halimbawa, if we have to double their income, so walang mawawala sa kanila, di ba? Parang kumbaga sa magi-gain pa sila. Then at the same time, free na sila to be slavery from another country. And then at the same time, they will be with their loved one and family as well. So yun ang pinaka-importante at mahalaga. Kasi alam ko na sa labas, kahit na dyan sa Italy, sa Europe, marami dyan ng mga senior citizens na hanggang namatay na dahil wala silang ipon, wala din silang mga, kumbaga sa yung not enough, saka hindi daw sila aalagaan kung magkasakit sila sa Pilipinas ng kanilang mga mahal sa buhay dahil umaasa din sa kanila pero matanda na sila. So I heard so much kaya nagkaroon nga ako ng conference call dun sa mga taga Italy and I told them that lalo na yung mga senior citizens may mga sakit na sila but they still have to work to earn money to send to the Philippines. Huwag na po kayo mag-alala dahil bilang senior citizen napakaganda po ng inyong privileges. Dahil bakit kako? Hindi na kayo magtatrabaho, magpapahinga na kayo, magre-retiro na kayo. Meron pa kayong pension na mas malaki pa doon sa sinweldo nyo. May pabahay pa kayo na hindi na kayo magbabayad. And then at the same time, yung mga medical coverage nyo, hospital and food, meron din kayo. And malapit pa kayo sa inyong mga anak at mga apo. Sa sarili nyong lupang hinirang. Ayun. So, yung pong concern ni Randy, kung naririnig mo ako, I'm sure you are. By the way, thank you so much for all your kind word. I never talked to you yet, I guess. I don't remember. But maraming salamat sa mga nasabi mo. Pero wag kang mag-alala dahil kaya nagtayo ang PECO is for OFW, whether you are presently or ex-OFW. And then,
the 80% ng mga indigent people ng ating bansang Pilipinas. Pero yung concern mo na baka mawala ng visa yung worth ng pera mo, huwag kayong mag-alala, we will take care of that. Merong mga nakalagay na mga tawag din, mga ano dyan, para dyan sa mga currency ninyo sa inyong mga pera. Hindi, in other words, wag kang mag-alala, hindi magkakaroon na effect, bad effect in your turn sa inyong mga OFW. Kayo ang bibigyan namin ng privileges na hindi maging worthless yung mga naipon nyo, yung mga pera nyo, at dodoblihin pa. And kung halimbawang worst scenario na bumaba at wala nang worth, ang magbibigay na ng ano dyan, kami na bilang PECO. Kasi that's what we offer to you from the beginning. OFW, we will do the best we can na talagang yung para sa magandang privilege ninyo, para sa magandang blessing at saka yung magiging benepisyo sa inyo, kayo ang laging meron tinatawag na priority sa amin bilang PECO na itinayo ng ating mga, yours truly, me. In my leadership through all the members of we have over 12,000 members now. So, did I answer your question, Randy? Siguro naman. Satisfy or? Siguro naman na satisfied na yan. So, ano ba ang mga nabuo sa inyong pagpupulong? Ano ba ang mga direksyon na inyo pong susunod na gagawin? First of all, yung nagkaroon ng meeting na pag-usapan nga yung tinatawag na yung dapat nating gawin sa ating mga objectives and ating mga project as well. And of course, when we talk to our security people na yung kanilang mga project pala dito sa Pilipinas, naka-impact na pala. So, kinakailangan na lang pala yung tinatawag na pondo. So, gusto ko lang din ipabatid dun sa ating mga kababayan na bibigyan namin ng trabaho to have a job, and sa OFW presently or ex, meron na silang mga tinatawag na mga trabaho na papasukan. Kasi nga yung igagawin mga project, meron ng position open. In fact, we will be even hiring more people out of the country to work with us. So in other words, they need about 20 million workers, 20 million ang kailangan na empleyado. And I'm sure, I don't know how many millions we have on OFW, plus yung mga jobless dito sa ating bansa na kinakailangan natin bigyan ng pansin, na mabigyan natin ng tinatawag na benefit and yung assistance ba, hindi ba? Kasi nga ang ating alam ko kasi na ang programa nito is only entitled to the 80 to 85 indigenous indigent poverty families, di ba? Yun ang ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na focus dun sa mga middle class pataas, yung mga mahirap. Sabi nga, di ba, pinag-usapan yung key program, babalik rin natin lahat, yung mga mahirap, magkakaroon na sila ng tinatawag na magandang buhay. Whether it's financially, material, or spiritual as well. Ngayon, sa meeting naman, to answer your question, pinag-meetingan ng ating executive VP with Victor Canete, yung sinasabi namin na wanted na ano ba ang mga hinahanap ng PECO para magkaroon kayo ng mga benefit, right? Hindi ba yun ang naano mo dun sa pinag-meetingan natin, hindi nga lang nakuhanan ng picture. Ang mga requirement, number one, hindi kayo kinakailangan magkaroon ng educational attainment or diploma required. Hindi kayo kinakailangan may natapos. Kung kinakailangan na nag-grade 1 lang kayo or you never even go to school or what, yun ang ating qualification. Willing kayong matuto sa mga bagong new ideas na dapat yung malaman dito sa mundong kinagagalawan natin. And then, meron kayong tinatawag na 2 days, family days, a week sa inyong mga pamilya. And then, as long as you are supporting your church activities 4 days a week to earn points, meaning, ito hindi pinag-uusapan ng religion. You can have your own religion. You can praise your own beliefs. Wala rito sinasabi na you have to be in our religion. No, whatever you believe on, whether you're Muslim, you're Christian, you're Catholic, you're INC, you're just taking care of your own religion, your belief. And of course, you're willing to work 8 hours a day. Hindi ba sinabi mo nga, the more you praise, the more you get paid. Remember that? Yung pera para manggagaling sa Diyos eh. Parang gano'n, no? Imagine, isang 8 hours lang ang hinihingi namin sa inyo na magtrabaho, meaning 1 day. The rest of
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and usually Saturday, Sunday is off day. Yung 4 na araw, free niya yun. Pero doon yung ilalagay ngayon, yung inyong ano sa kanya, yung praise niyo sa Diyos. Parang ganun yun, ano? So in other words, pagka kayo pwede lang kayo magtrabaho ng 8 hours, meaning 1 day a week, and the rest will be to your own spiritual, you are qualified more than enough on that matter. And benefits siyempre namin, meron kayong healthcare, mga medical, dental, medication, hospitalization, free education with the school bus pa, supply and material pa sa mga anak. And then you earn points. Yung mga free meals pa sa mga restaurant chain, meron kayong mga free groceries in our grocery chain of stores. Meron kayong mga entrance free sa mga recreational amusement park, movies park, museum. Mga free pass ninyo sa mga mass transport system. And most especially, you have a free water and electricity. My God, can you imagine pag sinabi mo na wala na kayong babayaran sa electricity, di ba? Mas lalo kayong matutuwa dahil sa electricity lang, napakamahal na dito, lalo na sa Pilipinas. But anyway, yun ang programa namin. And I'm sure, walang magiging mahirap para maging qualified ka dito sa aming tinatawag na we're looking for one to be a member or to have benefit in our program. Lahat dito sigurado. Okay. Natatawa nga ako dahil kailangan maging you don't have to be educated. Sabi nga nila, mangmang ka, qualified ka. Mahirap ka, qualified ka. Di ba? Napakaganda nun. Ikaw na rin nagsabi, and the more you praise, the more you get paid. Okay. When you praise, then you get cash in. When you go to the restaurant, you eat or this and that, they just cash out to your debit card, to your ATM. That's exactly what it is, right? So, yeah, yun ang pinag-anuhan namin. And then at the same time, yun nga, and then of course, maraming matutuwa at maraming magkakaroon ng tinatawag na they will be feeling happy because the fact that saan sila makakita ng ganyang napakagandang benefit naman, di ba? Tsaka ito global ito, hindi naman din siguro magiging sa Pilipinas lang. Okay. Now, meron akong isang na-discover yan. May question ako at ito hindi mo siguro alam to, pero may nag-gather akong information na merong umiikot daw na princess. Parang lumilabas na. Ang impression nung nagsabi sa akin Princess Elizabeth Na umiikot daw yan. Kapangalan ko pa. Umiikot daw yun. Umiikot doon sa mga holder ng mga bankers. Siguro sa mga dato, mga ganyan. O yung mga nakikilala niyang may mga commodity. Zimbabwe, FRN notes. Yan. At may mga hawak na ginto. At nagpapakilala pong prinsesa. Ang istorya, itong prinsesa na to, taga Nueva Ecija din daw, taga Cabanatuan. Kaya may mga ibang grupo naniniwala na ang Princess Elizabeth ay hindi galing sa abroad, kundi nandito lang sa Pilipinas. Now ako na po magpapatotoo, na itong kausap ko ngayon na si Princess Elizabeth, galing po talaga sa abroad. Ay sinundo po siya ng security na VIP. At kasama pa ho si Victor Cañete. Kung hindi kasama po mismo si Victor Cañete. Na galing sila sa together. Dapat pala naipadala natin yung picture. Itong umiikot na Princess Elizabeth din yata. Hindi ko lang sure kung Elizabeth din yung pero madaling ma-identify dahil princess din ang dala niyang ang inaawitan naman niya yung mga holder ng mga bankers. Na isurrender daw sa kanya dahil daw siya anak ni Marcos. So ano masasabi niyo po rito, ma'am? Kasi ang alam ko po kasi, yung sinasabi nilang prinsesang ganyan, hindi ho dapat nakikipag-deal sa mga bankers and holders, number one. That's not her job to do so. Kasi kung talaga po totoo siya, sa kanya po isusurrender talaga voluntarily. She does not even have to act. And by the time, hindi ganun ang tinatawag na proseso dyan. Kinakailangan po kasi sa gagawin natin, kasi yung sinasabi na 400,000 metric tons na dapat na ilabas dito sa ating bansa sa Bangko Sentral na tinatawag na dyan sa Maharlikan, yun po ang dapat nating mailabas. Because para mawala sa pagka-slavery ang Pilipinas against HSBC, Barclays, and tinatawag na Citibank. Ano pang bangko yun? Mga Rothschild. Citibank and JP Morgan. Right. So ngayon, in that point,
magiging ano tayo ngayon ang aangat ngayon. Sila dapat ang may utang at sila magbabayad sa atin. Right at this point, hanggang hindi po na iti-trigger yon, sa pinapaalam ko na lang po sa mga nakikinig, lalo na po yung ibang mga na alam nila, akala nila, alam nila yung nangyayari, ano? Na kailangan po na talaga yun ang mauna. Kasi nga hanggang ngayon, pati tayo niloloko tayo ng mga ibang bansa. Akala siguro nila, ang Pilipino, tanga. Hindi natin alam ang ating sariling history at yung mga nangyayari about this wealth. And besides, alam natin, this wealth is actually from God above. Meron na siyang in-charge ng mga chosen para to do so in terms of physical appearance, to distribute properly for the right reason purpose. Ngayon, ang talagang katotohanan, pag nauna yung 400,000 metric tons na yan, na i-trigger na yan, doon na ho tataas at angat ang Pilipinas. Lahat sila nakapokus na sa atin. And then isusunod po yung 192,000 metric tons naman with my father naman. That's another one out of the country na. Pero dapat mauna yung tinatag na 400,000 metric tons. Kayon, paano mangyayari yun? Kaya nga tayo meron presidente, meron tayong tinatawag na leader. Siya dapat ang magiging in charge para magkaroon ng pagkakaisa between the one who will trigger and the president leader of our country. And then, sa central bank na gagawin yon na mga ganung bagay na pag nangyari na yon, yun ang tinatawag na proseso, hindi yung makikipag-deal ka sa bankers, sa holder, i-surrender sa'yo, tapos meron kang buyer na foreigner. That's not the way it is. Kaya nga ho tayo, niloloko lahat tayo ng ibang mga bansa kasi akala tayo, mukha lang tayong pera, gutom tayong Pilipino, madaling lokohin, madaling matem sa mga ganyang bagay. Gawin na po natin ang pagkakaisa number one bilang Pilipino. Tinataguyod natin ang ating bansang Pilipinas at bandila, ang ating kulay, ang ating lupang hinirang. At kahit sino pa yan, kay babae ka, kay lalaki ka na magti-trigger, even from the beginning, yun na rin sinasabi ko, yung pagkakaisa, at wag na ho tayo nagko-contest, walang competition dito. At sa ayaw sa gusto nyo, kay ako lumabas o kung sino pa man, we just have to let it go and take the responsibility of being, tanggapin natin ang katotohanan. Bakit? Takot ho ba ang mga iba dyan na ayaw nilang lumabas sa katotohanan? This is all about the truth. Kaya merong wealth of the nation eh. Hindi ba nila alam kung gaano ang sakripisyo at pinaglalaban dito ng tao na to na magtitrigger, hindi lang nila alam physically, hirap na rin siya, kahit ang itsura niya, akala mo okay siya, pero napakahirap ng dinadala niya every day of her life. Kaya ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, magkaisa na tayo, magmahalan tayo, maging proud tayo kung sino man yan, at number one, yung tiwala natin na ang Diyos, meron lang talaga itinakda, may magkakaroon na nakaprograma na ito lahat, tapos na po ito. Tapos na lahat itong mga pinag-uusapan natin na to. At kaya naging presidente ang ating dito, meron din siyang gagampalang malaki dito sa atin sa pagtulong sa ating bansa sa lahat na to, hindi lang sa Pilipinas, globally. Kaya ang point ko lang po, kahit ano pa ho, pagbigyan na po natin yung bigyan na ba natin ng kalayaan yung ating mga puso't utak na wala na po yung mga competition, yung mga siraan, yung parang kahit sino pa yung dinadala natin. Please naman, this is about the truth and the reality and magkaroon na ng katuparan at yung mga napakatagal na naghihintay. Namatay na nga yung mga ibang nagbabantay dyan sa mga bankers, sa mga holders, keeper na yan. Inabutan ng mga kaupo-upuhan. Magkaroon na po tayo ng pagkakaisa kung sa bagay naman talaga, sa ayaw at sa gusto natin, this year and this month is the year and the month of this new revelation. Ito na po talaga yun. At wag na rin po kayong masasyak dahil malapit na rin po. Kaya nga sabi ko nga, unti-unti. Pero ako ako'y parang tagapaglingkod nyo lang. Hindi po ako nakikipag-compete kahit kanino. Kahit po meron pang lumalabas na nagpapanggap, di hayaan po natin siya kung kaya po ba niya. Di gawin po niya. Wala naman po tayong dito eh. Walang pumipigil kahit sino may gustong magpanggap na Elizabeth sila. Wag lang nilang gagayahin yung true identity ko dahil hindi po ako pwedeng i-duplicate. Ang original original. Ang legal legal. At may authority. By the way, kung wala silang spiritual backup, wala silang material backup, at saka tinatawag na physical backup, at saka yung nakatanim, at saka yung mga bagay na talagang coded, na pag tumayo ka lang sa vault, bubukas na at idikit mo lang yung katawan mo, bubukas na at mo na yung sing-sing mo, talagang liliwanag bubukas. Ano po magagawa nila kung wala ho sila nun? Okay. Ang point ko lang po doon,
lahat sila, go ahead. Wala namang pong pipigil, Anton, di ba? Go ahead, let them to do and claim themselves. Pero one day, lalabas din yung totoo. And we just have to we just have to rejoice and accept it and magdiwang tayo, celebrate. At yung wag nating kalilimatan, una-una yung sa Diyos, yung ating paniniwala na sa Kanya lahat ito. Mga ano lang tayo, servant of God, and we have a role to do in this planet, to make a difference for human mankind. Okay. May katanungan dito kanina, nadaanan ko. Kailan ka Sure. raw magpapakita sa mga or mga members, sa mga tao? Kailan ka raw nila pwedeng makita ng personal? Soon. It must be next week, probably later next week. Ayan. Later of next week, something like that. Sige lang. Siyempre, hindi natin naalintana rin po natin yung iyong seguridad. Ano? Okay. Yes. Thank you so much. So with that, yun na lang muna at maraming salamat po muli. From the bottom of my heart, sa inyong naging paanyaya sa akin. Hanggang sa susunod, Madam Princess Elizabeth. Thank you so much. Thank you. Thank you. And magandang gabi sa aking mga kababayan. I love you all, lalo na sa mga OFW. Sa mga mahihirap na yung sa mga viewers and listeners. Kahit po yung may ayaw sa akin, thank you so much din. Okay. And good night to everyone. Good night. Good night. Ayan. Okay. Good night. Ayan, si Madam Princess Elizabeth Rodriguez Marcos. Inututang dala sa atin na sa oras na alas 10:19, maya-maya lang maglalatag na ako ng banig. Okay ha. Basta tingnan natin itong mga iba pang mga pahabol. Tingnan natin itong mga komentaryo. Sabi ni Charlie. Hi Charlie, good evening. Naalala ko po yung na-research ko na dati si Madam Marcos binisita niya lahat ng mga bansa at nagkasundo na i-open sa mga Pilipino ang kanilang mga bansa para din siguro magkaroon na ng malalim na pangunawa sa iba't ibang bahagi, maging lahi, para pag naging mayaman na uli ang Pilipinas, maging humble tayo at hindi maging bully tulad ng China. Yung Makati ngayon, pag titignan mo, punong-puno ng mga inject, mga bastos pa, walang mga modo. Yan. So, maganda rin ito naging kabuuan ng ating programa dahil narinig natin yung mga patungkol kay Pangulong Marcos na ako mismo hindi rin ako naniniwala. Pagka nakakabasa ako ng artikulo tungkol sa kanya na sobra naman ang pag-aalimura sa kanya ay medyo hindi ako sumasang-ayon doon dahil tayo yung mga nakasaksi, alam natin ang totoo, ramdam natin, dama natin. Sabi ni April, may funding na po ba, Princess? Antay tayo, April, antay tayo, malapit na. Maraming magiging billionaires at maraming magiging funders. Maraming magsusuporta sa ID natin. Good evening, Princess Elizabeth. Welcome to your own country. Mabuhay po kayo at ang Pekong family. Sabi ni Edison Nonson. God bless you. Sandil nice man, sabi niya. Hari nawa, mangyari, sabi ni Roy. At lalo na mapauwi na po lang mga OFW. Yung mga uwing OFW, yung mga gusto lang. Yung mga gustong manatili dyan, sige. Napaka-importante po sa amin na makapiling ang aming pamilya. Yung iba kasi mga OFW, yung pamilya nila yung extended o adopted family na nandun sa abroad. At parang mas mahaba pa yung inilagi nila sa abroad kaysa dito sa sariling bayan. Kaya acclimatize na sila. Pero sige lang. Sige. Wow, sana makasama ako dyan. Mahal na princess. Saan yun? Sa meet your princess day. Ganun ba yun? O fans day. Sabi ni Henry, Madam Elizabeth, can I ask kung kailan po at gaano po kaya ang itatagal ng paghihintay naming mga Pilipino para makatanggap ng sinasabi ninyo mga pagpapala? Sana habang malakas pa kami at hindi po lubog sa pagkakautang
Yeah, at mabigyan po kami. Ay, huwag mo naman yung Henry. Baka naman hindi pa dumarating, panangutang mo na. Biro lang. O naman, sisikapin natin yan within our lifetime. Baka nga next year. At saka pala, may nagparating mo sa akin ng advance information na sa darating na September, maglulunsad na po ng National ID System. Ito may kagaya rin yung ginawa natin. Siguro practice lang ito. Pero wag tangkilikin po natin 'yan. Although na makaka-receive kayo ng makakatanggap po kayo ng magkakasalungat na opinion tungkol diyan. Keso security threat, keso ganito. Wala na po 'yan eh. May Facebook na nga eh. Kung nagpe-Facebook tayo, lahat nakalantad na doon eh. Hindi lang yung personal information. What more pa kaya? No? What more pa kaya yung Facebook, yung social media na nakalantad ng ating pagkatao doon sa Facebook? Ito ay ID system na gagamitin na ho, doon ay padadaan daw. Kung sakaling may biyaya, yung biyaya dito sa National ID System na pangangasiwaan ng DSWD at kasama mga iba't ibang ahensya tulad ng SS at GSIS. Takilikin po natin yan. Dahil ako'y nananalig na dyan po padadaanin yung grasya na sinasabi yung matagal na po natin, yung pinag-uusapan po natin dito sa WOTN. So ito, pero dito naman sa WOTN, ito para dito lamang sa programang ito. At baka ako'y mag-i-issue ng abiso na bababaan at dyan namunta sa 10,000. Nang sa ganun hindi mahirap pondohan. Siyempre kahit papaano, hindi man kayanin yung dating figures may maiabot man ng WOTN o through WOTN para sa mga nag-submit ng ID. Pero itong National ID System, iba po yan. Malamang maraming mga nagsasabi na in advance na dyan padadaanin yung grasya. Yun nga, may isa sa mga magagawa natin, may matulungan yung mga nandoon sa kabundukan, no, sa mga remote area na makapag-avail din sila. Magandang gabi po, Madam Princess. Napakagandang plano nyo guys para sa mga OFW. Pag-asa po na po sa atin mga Pilipino, walang ako umuwi, makatulong din sa mga hirap. Mabuhay po kayo. Siyempre, oo. Darating tayo dyan. Magkasama-sama tayo at sa isang layunin. May programa na po ba, Princess? Meron silang pinag-uusapan April. Kailangan po magsisimula ang implementation paglabas siyempre ng pera. Sabi ni Kuya Christian, konting isang kantina lang. Isang ganun na lang. Lalabas na yung 40 digits. Thank you so much. Hallelujah. Highest name of God. Ganun. Okay, sige. Buhay na buhay ang dugo ng mga Pinoy. Thanks, Princess, sa good news. Positive na po lang tayo at maging tapat sa kapwa natin. Yan ang pinakamaganda. Isaiah 43:6. I say to the north, give them up. Oh, to the south, don't hold back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Okay. Advice, okay. Anong advice ni Ka Anton? Wait for the instruction until further notice. Be patient. Tama yan. Tayo nag-aantay lamang. Pero, yan. May mga pampabuhay dugo na tayo. Nandyan si Princess Elizabeth. Nandyan si mga binalita sa atin na update galing kay Kuya Christian. Tapos mayroon pa. Sino kaya itong last Jericho na to? Basta sabi naman ni Elizabeth, ni Princess Elizabeth, hindi wala naman paligsahan dito kung sino makapagpapalabas. Importante, pag lumabas ang biyaya, lahat tayo ay makikinabang doon sa paglabas ng biyaya niya. Bueno, hanggang dito na lamang po muna dahil bukas ay Lunes, kailangan po natin din latag ng ating higaan. Ayusin natin higaan at tayo ay meme na ako, mami. Okay? So hanggang sa susunod, sa Martes, magbabalik po ang WOTN para sa panibagong edisyon. Maraming salamat kay Mr. Teo Figuracion, kay Randy Calma,
ng Palermo, Italy at siyempre sa naging panawin natin na si Princess Elizabeth. Hanggang sa susunod, si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat. Isang magandang gabi.